Rainy days are here! Hirap ba kayo magnegosyo? Don't worry, dahil sagot ko ang mga pwedeng pagkakitaan ngayong tag-ulan. Tuwing umuulan, ano ba ang masarap higupin? Eh di kape. Ang couple na nakilala namin, hindi lang ito basta hinigop. Ginawa rin nila itong negosyo na degulong. Ang sarap talagang magkape. As in, magkape. Ra! Nakikipag-coordinate po kami sa barangay, pumupunta po kami sa mga matataong lugar. Maraming natutuwa din kasi nga nag-travel na kami, nagbi-business pa. Kapag nag-focus ka sa quality, yung quantity, susunod lang naman yan. Ang makulay na negosyong ito, makulay din ang kita. Halo-halo lang ng pintura, saka ibuhos sa paraang gusto mo. Meron ka ng obra maestra. Wala pang gumagawa sa Pilipinas nito. It's about giving experience to kids, couples, family. Ang pinaka-main mission namin is to give happiness, to make them feel like kids again. May revenue na naman kami, kumikita ng mga 6 digits. Ang mag-asawang idol sa diskarte at lakas ng loob sa pagnenegosyo. Nagsimulang magnegosyo pero hindi namuhunan kahit piso. Post lang po ako ng post ng pictures hanggang sa may bumili. May nagtiwala pong isang buyer na doon na po nagsimula lahat. Tapos, babayaran ko po doon sa supplier. Malinis po na parang wala akong naging puhunan. Naisipan po namin mag-solo, mag-sarili. Pataas na po talaga yung presyo ng product. Tuwing umuulan, ano ba ang masarap higupin? Eh di kape. Pero ang couple na nakilala namin, hindi lang ito basta hinigop. Ginawa rin nila itong negosyo na degulong. Nasa 6 digits po a month yung kinikita po namin. Kung dati hindi pa sila sigurado kung saan lulugar, ngayon ay sumakses na silang magkaroon ng sariling pwesto. So nakita ko talaga yung paglaki ng business na to. Lagi ko ito nadadaanan every time na pupunta ako sa farm. Nung una, maliit lang siya, parang trailer lang. Tapos nung naman, lumaki na ng lumaki, tapos marami nang pumila. Ang sarap talagang magkape, as in, magkape. Ra! Sa panahon ngayon, hindi lang dapat masarap ang kape o anumang drinks. Kailangan aesthetic na rin. Teka, tingnan natin kung ano meron dito. Bukod sa iba't ibang kape, present din dito ang refreshing drinks. Ang iba nga umiilaw. Ilan sa bestseller nila ang sea salt latte at strawberry matcha. At kung may mga panulak, syempre may mga pagkain din. Mula pika-pika, may pasta rin at pastries. Mabibili ang mga ito mula 70 pesos hanggang 250 pesos. Ito na ang mga order ko, ang dami. So, ang challenge sa atin ay paano ko ito gagawing yung magiging katakam-takam siya pag nakita mo sa larawan. Ang best camera na pwedeng gamitin ay kung ano na ang meron kayo. Dapat wais mga kanegosyo. Hirap pala maging kukuha ng pagkain. Ayan. Kailangan talaga masarap tignan eh. Pwede ko bang i-photoshop to? So, ito na. This is my entry. Anong sa inyo mga kanegosyo? Parang kailangan kong mag-call a friend, ha? Isa sa mga owner ng Photograph Cafe, si Brian. Brian, nga, mali ka dito. Dako, nag-picture ako dito. Ito, kuha ko, oh. Bibigyan tayo ng tips ni Brian kung paano pa mas mapaganda ang ating litrato. Ilalagay lang po natin yung cellphone natin sa taas. Ganon? Apo, mas maganda po kunin po natin yung letter F para maging balance. Hirap na pagka maliit ka, hindi ko tanaw. Ibabaw. Yes. Ang advantage po kasi ma'am sa Top Shot, yung quality po lahat ng sinushoot natin product ay makukuha po lahat. Itong si Brian, nahilig daw sa photography noong nagtrabaho siya sa Korea. May mga free learning school doon. Tapos nagkaroon ako ng kaibigan. Sabi ko parang ito yung gusto kong gawin pag uwi ko ng Pilipinas. Bago maging negosyante, halos isang dekada munang naging OFW si Brian. Factory worker ako sa ibang bansa. Doon ko naranasan yung mahirap talaga, as in mahirap. Nagkasakit po kasi ako doon ma'am sa ibang bansa. Halos hindi po ako makalakad. Yung time na yun, sinabi ko na hindi na yata kaya ng katawan ko magtagal pa sa Korea. Habang nandun ako, nagdidesisyon ako, nagre-research na ako about business. Ang kanyang partner na si Karina, on board din sa pagnenegosyo. May mga ibang business po muna kaming nasimulan bago yung Photograph Cafe. Karoon muna kami ng bakery,
After ng bakery, egg dealer, nalugi, may natutunan kami. In-apply namin sa pangalawa, nalugi ulit. Third time's the charm ang gimmick ni Karina at Brian sa kanilang sumunod na negosyo. Sabi po kasi ng papa ko, kung ano daw po yung gusto talaga namin or yung hilig namin, madalas yun po yung mga nagiging successful na negosyo. So naisip ko po, since mahilig po talaga ako sa coffee, and then hobby niya po is yung photography. So kaya pinag-combine namin Photograph Cafe. Para maiba, trailer cafe o yung degulong na cafe ang naisip nilang gawin. Nag-start po siya June 24, 2023. Gusto po kasi talaga namin nun maging unique and nalilipat po siya ng location. So medyo napamahal po kami dun sa trailer. Kasi yung trailer po that time nasa 230. Kapag nagbebenta kami sa iba't ibang lugar, yung mga customers po, pina-portrait photoshoot din po. Nung una ay sa mga piyesta at events lang nila ito pinaparenta hanggang naisip nila itong iparada sa iba't ibang lugar. Then nakikipag-coordinate po kami sa barangay, pumupunta po kami sa mga matataong lugar. Nagbenta po kami sa may Cabiang Tunnel, sa may Ternate. Na-try din po namin mag-baler. Nag-set up po kami sa may tabi po mismo ng beach. Maraming natutuwa din kasi nga nag-travel na kami, nagbi-business pa. So after namin magtinda, swimming naman. Ang gimmick na ito ang tulay para makilala sila sa iba't ibang lugar. Malaking advantage rin po yung kasi na-share nila sa bawat group. Kaya doon po nag-boom agad yung coffee business namin. Habang naglilibot kasi kami, pinopromote na rin namin yung brand po. Ang naging problema naman nila, may mga suki na silang clingy o lagi silang hinahanap. Good problem naman pala. Kapag nawawala po yung trailer, may nagme-message po sa page, asa na po kayo? Pinahiram po kami ng papa ko para nga po mapatayo yung kiosk. Kasi nangihinayang po kami sa mga customers po namin dito. Medyo may mga suki na rin po kasi kami. Worth the risk naman daw ang pagpapatayo nila ng pwesto. Tumatawag sa akin yung barista. Sabi niya, ate, tambak na ako. Ang haba na ng pila, hindi ko na po kaya. So, nag-back up na po kami. Tapos hanggang dumating din yung time na kahit kaming tatlo, hindi na rin po namin kaya. Nag-hire na kami ng pangalawang barista, pangatlo, hanggang sa, ngayon po, 7 na po sila. Kasi kapag nag-focus ka sa quality, yung quantity, susunod lang naman yan. Pinapaikot po na raw nila sa negosyo ang kanilang kinikita. Nasa 6 digits po a month yung kinikita po namin. Nakabili po kami ng mas malaking sasakyan. Nakapag-expand po kami unti-unti. Lahat ng ito hindi magiging posible kung sumuko na sila nung unang beses silang nadapa. Lahat ng natutunan namin failure noon, in-apply namin sa pinaka naging successful namin business. Basta huwag ka lang pong susuko. So, kasi po pag sumuko ka, talo ka. Sa panahon ngayon, tingin-tingin lagi sa paligid. Baka makita nyo na ang inspirasyon para magnegosyo at magkape-ra! Kapag pinaghalo ang kulay at imahinasyon, ito ang kalalabasan, drip painting art. DIY ito, kaya imagination ang limit. At dahil ngayon nga ay tag-ulan na, magandang banding ito para sa inyong pamilya at maging ng inyong barkada. Ang makulay na negosyong ito, makulay din ang kita. Halo-halo lang ng pintura, saka ibuhos sa paraang gusto mo. Meron ka ng obra maestra. Make it fun kasi it's about giving experience to mga customers namin, mga kids, couples, family. Ang pinaka-main mission namin is to give happiness, na parang to make them feel like kids again. Negosyo ito ni Jeremy Pau na nakuha ang ideya sa ibang bansa. Uy, wala pang gumagawa sa Pilipinas nito. Why not bring it here? Thankfully, naging viral naman siya at maraming naging events and tuloy-tuloy naman yung mga pagdalo ng mga customers. Engineer by trade talaga si Jeremy, pero di rin siya stranger sa art. Nakita ko lang to as out of opportunity, pero at the same time, something of a creative outlet. Sa engineering kasi puro math, puro numbers. So ito naman, it's like totally different away from the it's arts and crafts siya. 150,000 pesos ang naging puhunan ni Jeremy noong 2023. Nagsimula lang siya noon bilang pop-up store.
Yung philosophy ko as a entrepreneur is more of ayoko mag-risk na yung pera na pupunta lahat sa mga rent, sa mga staffing. I want to bootstrap muna yung start namin. So kami-kami lang muna. And then as we grow along, we found this place dito sa Green Hills. We're inside Unbox Green Hills. So ano yung ano nito? Talaga para ano yung mai-experience ng mga pupunta rito at itatry itong drip painting art? Simple naman siya. Pagkapunta yan sa store namin, pili lang kayo ng any ito. modelo namin. Okay. Lahat to available. Mostly are animals, eh, no? Yes, animal po. And then, pili kayo ng kahit anong kulay na gusto niyo. Unlimited yung paint, so pwede kayong gumamit as many as you want. Ito napansin ko nga kasi, halimbawa, that one, yan. Iba yung kulay ng ulo niya. Tapos iba din yung kulay ng katawan niya, di ba? Yeah, ang ginawa niya, pininturahan mo na yung ulo. Pinanggal mo na yung ulo. Yung iba ganun ginagawa. May maraming option eh. Ito, paano to? Ito naman, Parang hirap niya na. nag-start siya nakahiga eh. Tapos pininturahan lang yan. So yun lang, okay na siya. Discarte mo talaga siya. Okay, so kung ganun kayo ka-artistic talaga, into art talaga kayo, painting, ganyan, mas ma-express niyo talaga yung sarili niyo dito, di ba? Mahuhulaan nyo kaya ang disenyong gagawin ko? Nako, alam nyo dito, 27 colors ang pwede nyong pagpilian, only color. At dahil gusto ko ang pusa na may orange and black, eto, pipili na tayo kulay. Ito ay orange. Ito ay red-orange. Para nasa grocery lang tayo dito. Yellow-orange. At saka merong black. Yan na yung mga colors ko. Pag sumasamahin lang daw ang kulay sa isang cup, dapat ma-achieve ang layering, ha? Yan. Damihan niyo pa, ma'am. Para pala itong gumagawa ng sapin-sapin. Tapos, pagka-pour mo siya, pwede mo siyang haluin, pero kahit konti lang. Minsan ginagawa namin is hinigin yan, isang ikot lang. Okay na. Ayan. Para lang may halo siya kahit paano. Kaya kalalabasan itong pusang to. One shot lang yan, ma'am. One take lang yan. Ha? Dire-diretso lang yan? Hulog mo lang, tapos refill ka lang ulit pagkatapos. Nako, good luck sa'yo, pusa. Sorry, ha? Hindi ako artistic pero mukhang maganda naman ang kinalabasan ng pusang ito. Only paint daw ito hanggang sa makuha ang gustong design. Ito na ang finished product! Sino mag-aakalang gawa ko ito? Ang ganda! Okay naman, 9 out of 10. Yes. Pwede na siya display sa museum. Pwede na, oo. Achieve na natin ito. Lalagyan ko na lang ito ng mata. Ang aking pusa. Kapag pinaghalo ang kulay at imahinasyon, ito ang kalalabasan, drip painting art. DIY ito, kaya imagination ang limit. At dahil ngayon nga ay tag-ulan na, magandang banding ito para sa inyong pamilya at maging ng inyong barkada. Makulay rin kaya ang kinikita ng negosyong ito? May revenue din naman kami, kumikita din mga 6 digits naman. Imagination mo ang limit talaga pagdating sa sining. Ayon sa eksperto, malaki raw ang impluwensya ng kulay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kulay ay depende sa perception ng tao. Yung mga tao, masaya minsan, ang favorite nila, bright colors. Mahalaga yung kulay para sa mga tao dahil minsan, ito yung nagre-represent ng emotion nila, nagre-represent ng kung ano ba yung araw nila o ng gusto nilang maging perception nila for the day. Ang artist na si Yana, noong pa man ay malaki na ang papel ng kulay sa kanyang buhay. As early as 5 years old, I was already comfortable with color. It was something that my mom told me na she noticed na very early on. Nang pumanaw ang kanyang ina noong nakaraang taon, sining ang naging sandigan ni Yana. Pinili niyang magpinta gamit ang itim. I also realized na black has its own value. It doesn't mean that you're using black, you're expressing sadness only. It can be about celebrating something quiet, giving space for less colorful but equally expressive. Ngayon, unti-unti na niyang sinusubukang magpinta muli gamit ang iba't ibang kulay. At sa journey niyang ito, ipinasubok namin ang drip paint art. I've never done this before, kaya I noticed at the start I was worried about how much I can control.
But when something is flowing and dripping by itself lang, you have to trust na, oh sige, wherever ka mag-landing, that should be fine. I'm like a student again, I'm learning again something new. Everybody deserves to experience play. Sa halos 3 taon ng kanilang produkto sa merkado, may mga challenges pa rin daw hinaharap si Jeremy. Pinakamahirap dito sa amin is innovating. Kasi marami kasing products out there. Here at Make It Fun, we pick products na sa tingin namin is unique at wala pa sa market. At yun yung inaano namin, pinupush. Ngayong taon ay isinama nila ang bago nilang produkto na Build Your Own Stuffed Toy. Pwede mag-assemble nito mula pagpapalaman ng bulak hanggang pagdadamit at paglalagay ng accessories. Ito, ako kasi may poodle ako. Parang sila malnourished. Lantan-lanta pa. Wala pang laman ng tummy. Parang nag-diet ng 100 days. So, tatabain na natin to. Sa tulong ng makinang ito na may bulak, magkakalaman na ang napiling karakter. So, ito na may laman na siya. Ayan, di na siya malnourished. Pwede rin itong lagyan ng voice recording na pwedeng ilagay sa loob ng stuffed toy. Ito, heartbeat. Para merong heartbeat yung inyong stuffed toy. O kaya naman, ito yung pwede kayo mag-record. Hello, how are you? Pwede rin bihisan ng inyong stuffed toy. Winner! Makulay man o madilim ang pinagdaraanan, pwedeng ilabas yan sa pamamagitan ng sining. Hindi lang bilang libangan, kundi negosyong pangmalakasan. Sina Chi Itay na nagsimulang magnegosyo pero hindi namuhunan kahit piso. Daho naman ang nag-resign sa trabaho pero mas lalong umasenso. Wow! Meet Edwin and Clarice. Ang mag-asawang idol sa diskarte at lakas ng loob sa pagnenegosyo. Bilang mapiling ina, isa sa mga sinigurado ni Clarice ay mabigyan ng kalidad na produkto ang kanyang anak, lalo na nung sila ay newborn o baby pa lang. Bilang first-time mom noon, ginamit ni Clarice ang pusong ina at utak negosyante sa pagsisimula ng baby stuff business. Bedding set na may kasamang comforter at mga una na gawa sa quality cotton fabric ang naisipan niyang ibenta. 3 months na wala halos pumapansin. Post lang po ako ng post ng pictures hanggang sa may bumili. May nagtiwala pong isang buyer na doon na po nagsimula lahat. Reseller ang tawag kay Clarice. Sila yung nag-aangkat ng produkto ng iba para ibenta. Magpo-post ka sa social media, may magtitiwalang magbabayad, tapos babayaran ko po doon sa supplier, tsaka pa lang po gagawin yung product. Malinis po na parang wala akong naging puhunan. Nakahanap siya ng supplier mula Malabon, Caloocan at May Kawayan, Bulacan. Sa kada isang bedding set na nagkakahalaga ng 1,000 pesos, na ibebenta niya ito ng 1,200 pesos. 5 taon ding naging reseller si Clarice bago niya naisipan na gumawa ng sariling produkto. Naisipan po namin mag-solo, mag-sarili, pataas na po talaga yung presyo ng product. Pinag-resign ni Clarice ang asawang si Edwin sa trabaho nito bilang field collector dahil sila na mismo ang gagawa ng sarili nilang bedding products. Kailangan daw natutok para masiguro ang kalidad. Mahirap, oo, pero habang tumatagal, na-adapt mo na eh. Meron mga solusyon din bawat na problema. Iba yung kami yung hahawak mismo dahil mas magagawa mo sa produkto yung gusto mo eh. Mas makakapag-decide ka agad kaysa yung kumukuha ka sa iba. Ang customized name na ibinuburda sa produkto na may additional charge pa dati, libre na nilang ino-offer sa mga customer. Umaabot na rin ng 70 hanggang 80 bedding designs ang meron sila. Mas maraming design, mas maraming pagpipilian, mas maraming buyer. Nung pinasok po namin yung 3 selling platforms na talagang araw-araw halos 30 to 50 pieces, tapos kapag yung double-double o yung sale na tinatawag nga po nila, umaabot po minsan ng 100 to 200, depende po sa season. More orders, more fun, pero ang extra kita, may kalakip ding extra challenge. Noon, kapag may nag-order sa selling platform, dapat mapaship ang parcel within 2 days. Ngayon, kapag may pumasok na order bago mag-alas 2 ng hapon, kailangan makapagpaship within the day. Kaya ang mag-asawa, talagang hands-on sa negosyo. Ako po kasi admin, parang marketing,
sa pricing. Ako yung parang magdi-deliver sa mga hub, and then ako yung driver pag hahango kami ng tela, pag bibili kami ng tela. At higit sa lahat, yung matagal ko nang ginagawa, yung pagpapak. Sa dami ng designs na mapagpipilian, may bestseller daw for baby boys and baby girls. Meron challenge sa akin, kailangan daw ay makagawa ako ng crib na pang boy at pang girl. So meron tayong kokopyahin, meron pagkokopyahan. Kailangan masunod ko yun. Ito na, isang pang girl. Wow, yung pang girl, complicated ha? Maraming memorization. Ang boy medyo, mas madali-dali yung boy. Dahil mas madali ang boy, unahin natin. Okay, unahin na natin ang pamboy. Wala naman time limit to, di ba? Huwag akong nangangarag. Yan. Ko, ang liit ng baby. Ganyan na lang. So, ayan. Yan, sige, ganyan. Lock na yan. Ito naman sa girl. Para alam ko na kung saan to. Ganon, ha? Kailangan lang kasi padded yung paligid para hindi siya pag nauntog, hindi masakit. Corona! Baby! Kailangan tayo unan. Ito. Unan. Mabi at Hailey. Parang dapat may ribbon. Hindi ko alam kung saan ba. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Diyan ka na lang. Ay, eto. May kumot. Dito yan. Ay, talaga yung mata. Hindi na. Masikip ka na. Okay na ako. Final answer. Para husgahan kung tama ang ginawa kong setup ng ating mga baby crib. Yung mga ilagay natin mga beddings. Ito si Clarice at si Edwin ang may-ari ng mga baby products na ito. Ito muna pong sa boy, Mami Sue. Tama po. May kulang? Mami Sue, iba po yung design. Ay, nakakalito kasi. My gosh! Ito po, wala po na. Gusto ko meron. Next naman po. Next, ito. Sa girl, Opo. tama naman. Hindi ko lang po, sabi nyo, diyan ka na lang, masikip na. Dapat kompleto eh. Ay, talaga yung mata. Hindi na, masikip ka na. Ay! Ito. Opo, big crown po. Kasi parang sikip na baka madaganan si baby. Pwede naman po, kung ano lang po yung gagamitin, tsaka yung ilalagay. Yan. Pero almost perfect. Kahit po hindi tama lahat, may gift pa rin po kayo. Galing po sa Ellis Baby Stop. Aba, Neck pillow po. Naging baby pa ako. Neck pillow po yan. Para pag natutulog sa sakyan. Oo nga. Ay, salamat naman. Ang ganda. Kasi parang, syempre, di ba pagka may baby, gusto mo, bigay mo sa kanya yung best. So, tinitingnan mo yung quality. Ito, tinitingnan ko yung ano niya, yung cotton niya. Yung tahi niya, yung mga telang ginamit, maganda. Premium cotton po. Bangko cotton, Canadian cotton, lahat po 100% Even cotton. yung ano niya sa loob. Opo, may mga safe lining po yan para hindi lumabas yung mga filler. Oo. Ang ganda ng gawa. Safe po sa skinny baby. Sa babae po, itong minimalist heart po. Pinaka bestseller po namin to. Actually, ang sarap sa mata eh. Tapos ito, parang pagkita, boy naman talaga, di ba? So, very good. Steady lang ang benta tuwing January hanggang April. Peak season naman ang November at December. Kaya ang kita nila sa mga buwang ito, umaabot ng hanggang 6 digits. Mas maganda naman yung kita kapag ikaw pala mismo ang gumawa kumpara dun sa kukuha ka. Yun nga lang, talagang doble, triple po yung pagod. Ang mga naipon sa loob ng 7 taon, ginamit ni na Clarice at Edwin para makabili ng lupa, magpagawa ng bahay, makabili ng sasakyan, at makapag-travel kasama ang buong pamilya. Mula sa zero, ngayon, pumapaldo! Di ba nga, happy wife, happy life? Yan ang mantra ni Edwin na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Pag may naisip yung mga misis ninyo, partner ninyo, suportahan nyo kung ano ba yung kakulangan, siguro ikaw naman yung pumuno para at least magkaroon kayo ng isang hangarin para sa pinaplano ninyong hanap buhay. Huwag po kayong matatakot na magsimula. Nag-start po ako ng kung ano-ano po yung tinitinda hanggang sa nasa pool po namin yung tamang produkto pala na aakma sa amin. Minsan, hindi naman kailangan maging maingay o matunog ang negosyo. Simple, mura, de kalidad, maganda ang serbisyo at kailangan ng tao. Sapat na yan para ang produkto, tangkilikin
balik-balikan at hindi mawala sa uso. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!